Kamusta? Maligayang pagdating sa Savannah, Georgia. Sikat ang Amtrak long-distance train sa kanilang sleeper car, ngunit mahal at limitado ito. May mas murang option ba sa paglalakbay? Ngayon, magbibiyahe tayo sa coach mula rito papuntang New York City para maranasan ang mas abot kayang overnight na biyahe. Samahan mo ako sa 16 oras na overnight na biyahe sakay ng Amtrak Silver Meteor pataas ng East Coast. Dito sa Amtrak Station ng Savannah, nagsisimula ang ating paglalakbay. Ang istasyong ito ay timog na dulo ng Amtrak Palmetto at tagpuan ng silangan at kanlurang ruta ng Floridian at Silver Meteor. Karaniwan lang ang waiting area, may ticket desk, mga upuan, banyo at vending machine. Karaniwan, tinatawag ang mga pasahero 15 minuto bago umalis. Papunta sa platform, nakarinig kami ng bisina mula sa likod ng mga puno. Mula sa kurbada, sumulpot ang mga headlight ng tren nang pumasok ang Silver Meteor. Nanggunguna sa Meteor na yon ang ALC 42 bilang 300 at 18 at P42 DC bilang 173. Di nakatalaga agad ang upuan pag-book, kadalasan ng konduktor ang natatalaga pagsakay mo. Sinabihan kaming sumakay at pumunta sa upuang 33 sa susunod na bagon. Heto na tayo, ito ang magiging tahanan natin sa loob ng 16 na oras. Di man kasing gara o lawak ng roommate, pero okay na ito para sa biyahe natin sa NYC. Habang inayos namin ang gamit, umalis na ang tren 78 mula Savannah matapos magsara ang pintuan. Mula sa Savannah, pupunta tayong Hilaga sa South Carolina at aabutan ng paglubog ng araw sa Charleston. Matutulog na kami matapos magpahangin saglit sa Florence. Nadaanan namin ang North Carolina at halos buong Virginia magdamag. Ang maagang paghinto sa Richmond at sa DC ang dalawang pahinga sa labas sa ikalawang araw. Sa Washington DC, pinalitan namin ang diesel na lokomotibo ng dekuryenteng hatap at nagpatuloy sa Northeast Corridor sa 110 milya bawat oras. Mabilis kaming huminto sa Baltimore, Wilmington, Philly at Newark bago dumaan sa mga tunnel sa ilalim ng Hudson River papuntang New York sa dulo ng linya. Abutin natin ang kabuuang 830 milya sa biyahe natin na yon na may kabuuang oras ng paglalakbay na 16 na oras at 2 minuto. Dahil sa late na dating ng tren at scheduled na alis namin sa gabi, dapit hapon kami nakaalis ng Georgia. Bago dumilim sa unang araw, tingnan natin ang upuang paggugugulan ng magdamag. Nasa biyahe tayo ngayon sa isa sa mga coach na Amfleet 2 ng Amtrak. Ang mga coach na ito ay may mas maluwag na legroom at leg rests para mas komportable sa biyahe. May footrest, seatback pocket at tray table ang bawat upuan, lahat ay naka-built-in sa harap. Makikikita ang mga saksakan sa mga gilid ng pader at may mga ilaw para sa pagbabasa na naka-built-in sa mga lagayan ng bagahe sa itaas. Ang bawat upuan ay pwedeng i-recline ng hanggang 25 degrees gamit ang pindutan sa armrest. Sa ilalim ng upuan ay ang leg rest na maaring iangat at ilagay sa tamang posisyon. Pinatibay ang upholstery para sa mahahabang biyahe, makapal ang padding sa upuan at sandalan ng bawat upuan at ang long distance vinyl ay nagbigay ng mas magandang itsura. May mga basurahan sa dulo ng bagon, malaking lagayan ng bagahe, accessible na upuan at 2 banyo sa likod ang mga Amfleet 2 bukod sa mga upuan. Karaniwan, may inidoro at lababo sa magkaibang gilid ang banyo. Maayos ang lababo, maraming sabon at paper towel at may bagong saksakan sa pader. Habang ang araw ay lampas na sa abot tanaw, mabilis na naglalaho ang dapitapon at nagiging lubos na madilim ang paligid pagdating natin sa Charleston. Gabi na, pero gusto ko pang maghapunan bago matulog.
Pagdaan namin sa dalawang bagon at nakita ang kainan. Ang mga cafe ng Amfleet 2 ay may dalawang hanay ng mga mesa na may bar sa gitna. Ang long distance na menu ay medyo iba sa karaniwang menu ng kainan, pero meron pa ring halo ng mga merienda, inumin at mas malalaking pagpipilian ng pagkain. Ngayong gabi, pinili ko para sa hapunan ang mac and cheese pati Asian noodle bowl. Ang mac at keso ay isa sa pinakamahusay na pagpipilian sa kainan, sobrang rich at cheesy at masarap para sa microwave na pagkain. Paborito ko rin ang noodle bowl dahil sa kombinasyon ng gulay, magagaan na pansit at matamis-asim na sarsa na nagpapasalap dito. Ngayon, sobra bang pagkain na ito? Malamang, pero wala namang masyadong magagandang side dish na pagpipilian sa kainan at dagdag pa, kaunti lang naman ang dagdag na bayad para sa pangunahing ulam. Ngayon, dahil ito ay isang sleeper train, mayroong tradisyonal na dining car sa loob na matatagpuan sa likod lang ng kainan. Ngayong taon, binuksan ng Amtrak ang diner para sa coach passengers. Almusal ay $20 tanghalian 25 at hapunan at 45. Napakalimitado ng mga upuan at hindi ito garantisado. Sa tren niyon, bawal kumain ang mga pasahero sa coach sa diner dahil marami ang mga pasahero sa sleeper. Bago matulog, may maikling hinto muna para makalabas at magpahangin tayo. Nasa Florence, South Carolina tayo ngayon. Wala masyadong makikita kundi ang tren natin, lumang Atlantic Coastline Station at mga tinabo ng riles noong aktibo pa ang gusali. Pagbalik sa tren, panahon ng matulog. Hindi man laging sigurado, sinuwerte tayo ngayon na walang katabi sa biyahe. Kaya magagamit natin ang dalawang upuan para maging komportable. Sinasabi kong maging komportable, pero hindi talaga ako naging komportable. 6 na talampakan at 3 pulgada ang taas ko at masikip ang mga upuan kahit gamitin ko pa pareho. Nagtiyaga na lang ako at nag-ayos para makatulog ng konti. Nadat na namin ang umaga paggising sa ikalawang araw. Pumarada na kami sa Alexandria sa ilalim ng maputlang asul at rosas na langit ng umaga. Ang Washington DC, ang pinakamahabang hintuan sa Silver Meteor, halos 1 oras. Dito pinapalitan ang makina at inalagaan ng crew ang tren bago ang huling biyahe papuntang NYC. Nagsimula na ang pagpapalit ng makina sa unahan. Idiniskonekta na ang mga diesel at tumaalis na, kaya ilang minuto tayong walang humihila sa tren. Isang ACS 60, 4 sa katabing riles ang umaatras sa kahabaan ng platform para ikabit sa Meteor. Sa 1 oras sa DC, may oras kang pumasok sa istasyon at mag-almusal. Mag-ingat sa oras dahil aalis ang tren sa takdang oras kahit wala ka pa. Narinig ang all aboard call habang kami ay sumasakay muli at nagsimula na ang Silver Meteor sa huling bahagi ng 1,300 milyang biyahe. Tatlongpu minuto matapos umalis sa DC, nagbukas ang cafe car para sa serbisyo, sakto dahil gusto ko ng magagahan. Bumili ako ng kape at breakfast sandwich na may sausage, itlog at keso. Sa halagang $9.50, sulit na itong almusal. Nakakabusog ang sandwich at okay ang batch brewed na kape. Dahil kafe lang ang pagpipilian, tatanggapin ko na ito.
Sandaling natabunan ng ulap ang asul na langit habang tumatawid kami sa mga ilog ng Gunpowder at Susquehanna. Habang umaabot ng 125 ang mga Northeast Regional na tren, hanggang 110 lang ang Silver Meteor dahil sa limitasyon ng lumang mga sleeper na Viewliner 1. Nasasalubong namin ng Next Gen Acelas at Cascades Aerosets ng Amtrak habang umaalis sa Philly. Magsisimula ang serbisyo ng huli sa huling tag-init o unang taglagas ngayong taon. Ngayon, dahil narito na ang Next Gen Acela at parating na ang araw, nakatuon na ang Amtrak sa long distance fleet. Ngayong linggo, may malaking balita. Inanunsyo ng Amtrak ang plano para sa single level pinag-isang long distance fleet. Kailangan kong sabihin, ang gaganda ng mga render. Simula sa coach, dalawang klase na makikita, hindi lang isa. Ang standard coach ay nakadalawa by dalawang ayos ng upuan, samantalang ang premium coaches ay nakadalawa by isang ayos. Lahat ng upuan ay nagre-recline, tulad ng sa kasalukuyang fleet ng tren, may wing headrest at armrest sa pagitan ng pasahero. Bawat upuan ay magkakaroon ng maliit na tray para sa mga tablet, katulad ng nasa mga eroplano. Ang premium coach ay may mas malapad na upuan at maluwag na legroom. Ang dining car ay magiging moderno gaya ng VLIR2s na may dagdag na single-level lounge car na magdadala ng common area para sa lahat ng long-distance na tren. Magkakaroon ang sleepers ng modernong bersyon ng mga klasikong layout ng Amtrak na parang night jet sleepers pero kulay Amtrak. At sa wakas, magdadagdag ang Amtrak ng solo occupancy sleeper sa solo suite. Hindi mo kailangang bayaran ang buong roomette o bedroom para ma-experience ang sleeper. Lahat ng kwarto rin ay maaring ikandado mula sa labas. Alam ko na naging issue ang seguridad sa long distance na tren, pero ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala. Kasama sa order ang 800 kotse sa 14 na ruta at pipiliin ang manufacturer bago matapos ang 2027. Sa kasamaang palad, ibig sabihin nito ay sa 2030 pa natin makikita ang unang mga kotse, pero ang mahalaga ay darating sila. Nalulungkot man ako sa pag-alis ng mga superliner, mas excited ako makita kung ano ang ihahandog ng bagong fleet na ito. Bumabagal ang tren habang papalapit sa Newark, ang pangalawang huling hintuan. Halos wala na natitirang pasahero sa tren na yon. Ang ilang natitirang pasahero ay handa na makarating sa kanilang destinasyon sa NYC. Habang lumalapit ang skyline ng New York City, matatapos na ang biyahe natin. Sulit na ba ang 16 na oras na coach journey? Ang coach ay magandang paraan sa malayo ang biyahe, lalo na kung magdamag. Hindi man kasing komportable na sleeper ang pagtulog dito, pero mas mura ito. Nagbayad ako ng $204 para sa coach class mula Savannah hanggang New York. Ang pinakamurang roomette ticket sa susunod na buwan ay $516 dalawa at kalahating beses na mas mahal kaysa sa coach ticket namin. Para doon pa lang, masasabi kong sulit na. At kung kaya mong matulog sa upuan, mag-book ka na lang palagi ng coach. Habang inayos ng Amtrak ang bagong fleet ng tren, abala rin sila sa maraming proyekto sa infrastruktura. Kakabukas lang ng Portal North Bridge na nagpapahusay sa bilis at pagiging maaasahan sa pagitan ng NYC at Newark. Pero tahimik ding nagtatrabaho ang Amtrak sa isa pang proyekto, ang bagong Hudson River Tunnels. Ang dalawang karagdagang tunnel ay magdodoble ng kapasidad ng linya kahit papayagan ng 48 tren kada oras mula New York City hanggang Point South. Inaasahang matatapos ang proyekto bandang 2035. Kumikislap ang mga ilaw ng plataporma ng New York Penn Station sa dilim sa kabila ng Hudson habang humihinto ang Silver Meteor sa dulo ng linya. Kinuha namin ang mga bag at pupunta na sa Moynihan Train Hall para tapusin ang video ngayong araw.
Sana nagustuhan ninyo ang aming review ng overnight coach class. Iba talaga ang biyahe na ito. Kung gusto nyo pang makakita ng long distance coach trips tulad nito, sabihin lang sa comments. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa Harrisburg para sumakay sa Keystone Corridor at magbiyahe sa Metroliner cab car ng Amtrak papuntang Philly. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kahangahangang kabutihang loob. Kung gusto nyo rin na mapabilang ang pangalan ninyo sa video o gusto lang talagang suportahan ang channel sa iba't ibang paraan, pumunta lang kayo sa mga link sa ibaba ng description. Pero sa ngayon, yun lang muna ang meron ako para sa araw na ito. Salamat sa pagsama sa akin at makikita tayo sa susunod.